Hi, good evening everyone. Our topic for tonight is from the book of Acts chapter 9 verse 15 to 16. And the title of this topic is Encountering with God. So our verse is, "But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings. And to the people of Israel, I will show him how much he must suffer for my name." So, ito yung panahon na na-encounter ni Apostle Pablo na nagngangalang Saulo ang Panginoon, or ang encountering ni Pablo kay Jesus Christ. This time, nung kumuha siya ng permit sa punong pare, para usigin ang mga Christians. Tapos, gagapos niya at dadalhin niya sa Jerusalem. So, on the road of Damascus, na-encounter niya si Jesus Christ. At sabi ng Panginoon sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Kasi ang pang-uusig sa mga Christians ay katumbas ng parang si Jesus Christ na rin ang inuusig. Kaya sumagot si Saulo, sino ka, Panginoon? Sabi ng Panginoon, ako si Jesus na Kristo na iyong inuusig. Pero si Saulo lang yung nakakita at yung mga kasamahan niya hindi na nakikita si Lord, at kaya tatlong araw siyang nabulag at hindi kumakain. Kasi pag nakikita natin ang Panginoon, puro liwanag lang. Kaya nakakabulag. So, may isang alagad sa Damascus na nagngangalang si Ananias na sinabihan ng Panginoon na sa pamamagitan ng pangitain. Sabi sa kanya, Ananias, tumindig ka at pumunta ka sa lansangang tinatawag na Tuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. So, si Saulo or Apostle Pablo ay isa siyang persecution. From persecution is become an instrument of God. Naging kasangkapan ng Diyos. Si Apostle Pablo naging mauusig ng Christians. Inuusig niya yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaya dito na-encounter niya si Jesus Christ at siya mismo yung naging tagapagpalaganap ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya yung pagkaka-encounter niya kay Jesus Christ ay naging powerful witness of Jesus. Doon yung pinakamalaking pagbabago kay Saulo nung na-encounter niya ang Panginoon. At kaya nga dito sinasabi sa talata na, this man is my chosen instrument. Kasi naging instrument siya to proclaim His name and to the people of Israel. At doon, ipapakita ng Lord na He must suffer. Yung magiging missionary, kaya mula nung nakilala niya si Jesus, nung nagpatotoo siya, kaya agad siya nangaral sa mga sinagoga na sinasabi siya ang anak ng Diyos. At lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at nagsabi, hindi ba ito ang pumaksa sa Jerusalem sa mga tumatawag nito? At naparito siya para sa layuning ito, na naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo.
at kanyang nilito ang mga Hudyong naninirahan sa Damascus sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Kaya't binalak siyang patayin ng mga Hudyo. Naging powerful witness siya at lahat ng nakaka-encounter kay Jesus ay nagiging willing to suffer the mission. Kaya dito sa talata, malalaman na ang iba pang na ipapakita niya. Papakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa pangalan ng Panginoon. So, sa tuwing nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kailangan tayo maging seryoso. Kasi, because God speaks to us, kaya kailangan handa yung puso natin at isipan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. We become a willing missionary to suffer the mission. Habang na-encounter natin ang Diyos, nakikilala natin siya. Lalo tayong lumalalim. Kasabay nun, yung pagiging matuwid at maging witness, powerful witness, na magpatotoo, natotoo si Jesus Christ, na siya yung nagpapabago ng buhay at nakakapagligtas sa buhay natin. Magkaroon tayo ng desire na mag-share ng gospel, salita ng Diyos, at maging willing sa kung ano man yung pagdadaanan natin na kasi pagka naging witness tayo ng buhay niya, if we become a Christians, kailangan maging matuto tayo mag-sacrifice. At yung sacrifice na willingly, the mission of work. So, let's encounter God for taking God's word seriously. So, tayo ba pag nagbabasa tayo ng Biblia, may enkwentro ba tayong nangyayari para makilala si Jesus Christ? Lagi nating pag-aralan, pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos and share to others. And willing to suffer at i-share natin yung gospel na natutunan natin dito at matuto tayo mag-sacrifice sa lahat ng na maging willing tayo ma-witness natin yung buhay niya dahil lahat ng Christian ay kailangang maging missionary, makakilala sa Panginoon. At meron tayong mission dito sa mundo. Bawat isa sa atin at isa yon sa yung ipalaganap ang salita ng Diyos. At sa pagpapalaganap na to ay hindi mawawala ang sakripisyo. And don't give up. Magkaroon tayo ng oras para sa Panginoon. Maging willing tayo sa magiging mission at isasakripisyo natin. Be a powerful of someone today. Mag-share tayo sa iba. So, that's all. God bless everyone. Hanggang sa muli.